ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, March 17, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, presyo ng diesel posibleng sumipa na sa 114 pesos kada litro kasunod ng panibagong big-time oil price hike ngayong linggo. Pamahagi ng 5,000 pesos na cash assistance sa mga tricycle driver sisimula na ng DSWD ngayong araw. Panukalang batas na bigyan ng emergency power si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo lusot na sa Kamara. Panukalang bigyang kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-import ng biofuel sinertipikahang urgent ng Pangulo. Transport Group na Piston magsasagawa ng malawakang tigil pasada sa March 19. Vice President Sara Duterte nagsumite na ng sagot sa House Committee on Justice kaugnay sa kinakaharap nitong impeachment complaints. Metro News, operasyon ng LRT2 sususpindihin mula April 2 hanggang April 5. Science and Technology News, bagong species ng giant dinosaur na diskubre ng mga scientists na natagpo ang mga fossil sa Brazil. Lifestyle News, Kaamulan Festival ng Bukidnon, tampok sa commemorative coin series ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mystic Trivia, ngayong petsa isinilang ang American singer at musician na nagpasikat ng mga kantang When I Fall in Love at Unforgettable. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, isang ama sa Taiwan may alok na pabuya sa makapagrereto ng mapapangasawa ng kanyang anak. Ang ating po oras, 6:41 ng umaga. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Narito naman po ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kasado na ngayong araw ang panibagong malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, pumayag ang mga kumpanya ng langis na muling magpatupad ng staggered increase o utay-utay na oil price hike. Sa ngayong linggo, papalo ng 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos ang aumento sa kada litro ng diesel, kaya naman posibleng umabot na sa 114 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang aumento naman sa kada litro ng gasolina ay papatak ng 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 6 centavos kada litro, habang ang kerosene ay magkakaroon ng 6 pesos and 90 centavos hanggang 8 pesos and 90 centavos na pagtaas. Inihayag ni Garin na ang Petron, Shell at Flying Bee ay utay-utay na ipatutupad ang oil price hike simula ngayong araw hanggang March 19, habang hahatiin naman ng Sea Oil at Total sa 2 araw o mula March 17 hanggang 18 ang pagpapatupad ng malakihang oil price hike. 774 Balita Ngayon. Sisimula na ng DSWD ngayong araw ang pamahagi ng 5,000 pesos cash assistance sa mga tricycle drivers sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sisimula ng pamahagi ng ayuda sa 139,000 na tricycle drivers sa 17 LGU sa NCR at isusunod naman ang iba pang tricycle drivers sa labas ng Metro Manila. Inihayag pa ng Pangulo na sa mga susunod na araw, makatatanggap din ng 5,000 pesos na ayuda ang mga jeepney at TNVS drivers, habang ilalabas ng Department of Transportation sa huling linggo ng Marso ang fuel subsidy para sa transport sector.
Upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng sektor ng transportasyon, bukas, March 17, ipapamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 na tricycle drivers sa 17 LGU sa Metro Manila. At isusunod na ng DSWD ang pamamahagi sa mga tricycle driver naman sa labas ng Metro Manila. Sa mga susunod na araw, ang mga jeepney at TNVS driver ay makakatanggap naman ng 5,000 pesos na cash relief assistance. At sa huling linggo ng Marso, ilalabas na ng DOTR ang fuel subsidy. Dasan din ng Pangulo ang Department of Agriculture na magbigay ng 3,000 pesos fuel subsidy sa mahigit 26,000 na magsasaka, habang 3,000 pesos din ang ipamamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa March 19 sa mahigit 26,000 na mga mangingisda. Target din sa Abril na maipamahagi ang mahigit 2,000 pesos na tulong sa bawat magsasaka at mangingisda sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Pinatitigil din ng Pangulo ang paniningil ng pass-through fees sa pagbabiyahe ng palay at iba pang produktong agrikultural dahil nagpapataas ito ng presyo ng pagkain. Samantala, mga opisyal at mga tauhan ng LTO Region 7 pinagpapalitan, mga enforcer tinanggal. Gina Mapes sa report. Ipinagutos ni DOTR Secretary Giovanni Lopez ang pagpapalit sa mga opisyal ng Land Transportation Office Region 7 at ang pagtanggal sa trabaho sa mga enforcers sa nabanggit na rehiyon. Itinalaga sa pwesto si Atty. Wendell Dinglasan bilang Regional Director ng LTO Region 7. Si Atty. Dinglasan ay Direktor ng LTO Central Office Traffic Adjudication Service sa Quezon City. Naging Acting Regional Director ng Mimaropa Region, mahusay sa pagpapatupad ng batas sa transportasyon, case management at administrative adjudication. Kasabay nito, inatasan ng kalihim si LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao na palitan ang mga key official at i-organisa ang buong Regional Enforcement Unit ng LTO Region 7 upang mapalakas ang serbisyo sa rehiyon. Makakatuwang ni Atty. Dinglasan ng 35 enforcer mula sa LTO Central Office na mangunguna sa enforcement operation sa Cebu. Ayon sa kalihim, pangangasiwaan ni LTO Chief Lacanilao ang transition process sa LTO Region 7. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Inaprubahan na ng Kamara ang House Bill number 8418 o ang panukalang batas na mabigyan ng kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan. 247 na mga kongresista ang bumoto pabor sa panukala habang 3 ang tumutol dito. Mabatid na sinotipikahang urgent ni Pangulong Marcos ang panukala noong nakaraang linggo. Aamyendahan ng panukala ang National Internal Revenue Code of 1997. Batay sa panukala, maaari lamang gamitin ng Pangulo ang emergency powers kapag inirekomenda ng Development Budget Coordination Committee at sa pakikipag-ugnayan sa kalihim ng Department of Energy. Magiging batayan nito kung aabot o lalagpas sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude oil o kung may dineklarang state of national emergency o kalamidad. Tatagal lamang ng hanggang 6 na buwan ang bawat suspensyon na maaaring palawigin o wakasan ng Kongreso. Samantala, panukalang emergency powers para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaasang maaprubahan na ngayong araw sa Senado. Itali po ihatid ni Conde Batak. Conde. Inaasang ipapasa na ngayong araw ng Senado ang panukalang batas na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Ang panukalang bigyan ng emergency powers ang Pangulo ay sinertipikang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos at naaprubahan na rin sa Kamara sa pinal na pagbasa.
Ayon kay Senate President Tito Soto III, dahil lusot na sa Kamara, target nilang pagtibayin ng panukala sa sesyon mamayang hapon matapos itong ma-sponsoran kagabi. Inaasahang pagbibigay ng kapangyarihan kay PBBM na pansamantalang suspendihin o tapyasan ng fuel excise tax ay makakatulong ng malaki para maibsan ang epekto ng napakataas na presyo ngayon ng produktong petrolyo na resulta ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Makikinabang sa pansamantalang suspensyon o bawas sa excise tax sa produktong petrolyo ang mga PUV drivers at operators, mga magsasaka, mga mangingisda at mga negosyong nakadepende sa paggamit ng langis. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Sinertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senate Bill number 1965 na mag-amenda sa Republic Act number 9367 o ang Biofuels Act of 2006. Sa liham na ipinadala ng opisina ng Pangulo kahapon na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Precto, nakasaad na pinamamadali na sa Senado ang pag-aproba sa panukala. Sa ilalim ng panukala, batay sa rekomendasyon ng DOE at mga kaukulang ahensya, ay pahihintulutan ng Pangulo na maglabas ng executive order para sa pag-import ng biofuel components tulad ng bioethanol at biodiesel na hindi hihigit sa 1 taon. Ito ay para maibsan ang epekto sa ekonomiya kapag nagpatuloy pa ang pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng gulo sa Middle East. Maaari lamang ipatupad ang hakbang kung ang presyo ng blended gasoline at diesel o ang petrolyong may halong biofuel ay mas mataas ng hindi bababa sa 5% kumpara sa presyo ng purong gasolina at diesel. Ang malilikom naman na pondo mula sa taripa at buwis sa pag-aangkat ng mga biofuel components ay ilalaan para sa mga programang pang-ayuda. Samantala, Mactan Expo Center sa Cebu formal nang binuksan. Itali po ihatid ni Chanel Salazar. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng Mactan Expo Center, ang kauna-unahang 2-level stand-alone convention center sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa Pangulo, itinayo ang convention center upang pagdausan ng malalaking international events kabilang ang ASEAN Summit na nakatakdang idaos sa Mayo. Mayroon itong pillar-free main plenary hall na kayang tumanggap na mahigit 2,500 na katao para sa malalaking pagpupulong at pagtitipon. Makatutulong anya ang pasilidad upang mas mapalakas ang Cebu bilang venue para sa mga meeting, conference at exhibition, gayon din sa pagpapalakas ng turismo at negosyo. Ang 1.5 billion pesos na Mactan Expo Center ay proyekto ng Mega World Corporation bilang bahagi ng township development na The Mactan New Town. May halos 10,000 square meters na event space ang convention center at maaring hatiin ang pangunahing bulwagan upang magdaos ng sabay-sabay na mga aktibidad. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Inanunsyo ng Transport Group na Piston na magsasagawa sila ng malawakang transport strike sa Huwebes, March 19. Ito ay bunsod ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na nagpapahirap sa mamamayan. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, pangungunahan ng operators, drivers at mamamayan ang mangyayaring kilos protesta. Bukod dito, nakatakdaring mag-file ang grupo ng petisyon na hihiling na magpatupad ng 5 pisong taas pasahe sa jeep para matulungan ang mga driver na nawawalan ng kita dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Iginit din ni Floranda na hindi sapat ang 5,000 pesos na ayuda ng pamalaan sa bigat na naging epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa kanilang kabuhayan. Samantala, sinabi naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na nirerespeto nila ang planong transport strike ng grupong Piston. Gayunman, hiniling ni Mendoza na gawing mapayapa ang tigil pasada at huwag piliting sumama ang mga tsoper na gusto pa ring bumiyahe. Sa kaugnay namang balita, PNP handa na sa ikakasang tigil pasada ng Piston sa Huwebes. Narito naman po ang report ni Angel Garcia. Naghahanda na ang Philippine National Police ng mga mobility assets kaugnay sa nakaambang nationwide transport strike ng grupong pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator nationwide o Piston. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanio, magtatakda ang pulisya ng mga sasakyan
at iba pang mobility assets upang makatulong sa pagresponde sa posibleng maging epekto ng tigil pasada. Aniya, may direktiba na sa National Capital Region Police Office na makipag-ugnayan sa pamunuan ng transport crew para sa pagbuo ng kaukulang security plan sa araw ng kilos protesta. Nauna na ang inanuso ng piston ng pagsasagawa ng transport strike sa March 19, Huwebes, kung saan panawagan ng grupo na agarang suspindihin ang excise tax at value-added tax sa langis at magpatupad ng 5 piso na dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Nagsumiti na ng opisyal na tugon si Vice President Sara Duterte sa 2 verified impeachment complaints na inihain laban sa kanya sa Kamara. Kinumpirma ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon na naghain ng kampo ni BP Sara ng Consolidated Answer ad Cotelam alas 4:30 ng hapon kahapon, March 16. Mabatid na binigyan ng 10 araw si BP Sara para tumugon sa mga akusasyon laban sa kanya matapos may deklarang sufficient in form at sufficient in substance ang 2 impeachment complaints na inihain laban sa kanya. Sa panig naman ng pangalawang Pangulo, sinabi ng abogado ni BP Sara na si Attorney Michael Powa na kinesyon nila sa kanilang tugon ng constitutionality ng proceeding ng komite. Inihayag rin ni Powa na answer ad cotelam ang isinumiti nilang sagot sa Kamara dahil naniniwala silang walang dapat sagutin sa reklamo dahil wala naman anyang nakalagay na mga elemento na sumusuporta sa alegasyon laban sa pangalawang Pangulo. NUP pag-aaralan kung dapat silang manatili sa mayorya o lumipas sa minorya ng Kamara. Narito naman ang report ni Grace Mariano. Pinag-iisipan ngayon ng National Unity Party o NUP na kumalas sa mayorya at lumipat sa minorya ng Kamara. Ayon kay NUP Chairman at House Deputy Speaker Antipolo City, Representative Ronaldo Roni Puno, ito ang pag-uusapan ng mahigit 40 mga kongresista nakasapi ng NUP sa nalalapit na recess ng sesyon simula sa susunod na linggo. Rason ni Puno, hindi sila kontento o hindi natutuwa sa mga hakbang ni House Speaker Faustino Boji D. III na puro pangako pero walang sagot sa mga idinudulog nilang problema kaugnay sa kanilang mga distrito. Kabilang sa mga binanggit ni Punong problema ang late na pag-release o paglalabas ng budget para sa ilang social services sa kanilang mga distrito, gayon din ang nadiskubre nilang hindi pag-download ng Department of Budget and Management sa pondo para sa mga proyekto. Mag-meeting kami, pag-uusapan namin. Kasi, alam mo, sana, he is our leader, he should lead. Diba? But hindi yata nakakausap yung mga miyembro ng Kongreso para alamin ko ano mga problema na inaabot namin dati. Para humihiwalay sila sa sitwasyon ng mga congressmen ngayon. No, sana hindi ganyan. Hindi namin, speaker namin siya, di ba? Kami, narinig nyo naman, di ba? In the past few months, wala kayong narinig sa amin kundi puro suporta sa kanila. Hindi na nila kailangan kami kausapin 2 beses. Pag may hinilig silang tulong sa aming partido, tumutulong kami. Pero dito sa recess na mangyayari, mag-meeting kami ulit. Titignan namin kung dapat pa kami maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority. Nilinaw naman ni Puno na hindi nila hinahangad na mapalitan si Speaker D dahil hindi sapat ang kanilang bilang para ito ay gawin. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Ako pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Sa ating pong Metro News, magpapatupad ng pansamantalang tigil operasyon ng LRT2 sa darating na Semana Santa upang bigyang daan ng taunang maintenance activity. Ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, isasagawa ang tigil operasyon mula Huwebes, April 2 hanggang Linggo, April 5. Magbabalik naman ang regular na operasyon ng LRT2 sa April 6, araw ng Lunes. Nauna lang nag-anunsyo ang pamunuan ng MRT3 na magpapatupad din ng pansamantalang tigil operasyon mula April 2 hanggang April 5 para rin sa taunang railway maintenance.
Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Muling bumagsak sa panibagong record low na 59 pesos and 87 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Nasa 68 pesos and 8 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 89 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 87 centavos habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Noto results. Noto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi March 16, 42, 27, 16, 54, 50 at 20, kung saan wala namang nakapag-uwi ng 45 million pesos na papremyo. Habang ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 45, 34, 6, 14, 24 at 8, kung saan isa naman ang maswerteng nakapag-uwi ng jackpot prize na 20,803,484 pesos and 37 centavos. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Sa atin naman pong Science and Technology News, bagong species ng giant dinosaur na diskubre ng mga scientists sa natagpo ang mga fossil sa Brazil. Detalye po ihahatid ni Rose May Miranda. Natukoy ng mga siyentipiko mula sa Brazil ang isang bagong species na higanting dinosaur na may kaugnayan sa isang katulad na hayop na natagpuan sa Spain na nagpapatibay ng kaalaman na minsay naging konektado ang ilang bahagi ng South America, Africa at Europa, mga 120 milyong taon na nakalilipas. Pinangalan ng Dasysaurus tocantinensis, ang species sa isa sa pinakamalaking natagpuan sa bansa sa South America. Natuklasan ang mga fossil noong 2021 sa isang site na nag-host ng mga infrastructure work malapit sa Davinopolis sa ilagang silahang estado ng Maranhão ng Brazil at pinangunahan ni Elver Mayer ng Federal University ng São Francisco Valley ang pananaliksik. Kabilang sa mga natagpuang labi ang femur na may sukat na tinatayang 1.5 meters na nakatulong sa mga researcher na masukat ang hayop na 20 metro ang haba. Ayon sa Federal University of Santa Maria, ang analysis ay nagpakita na closest known relative ng garong Bataytan morelensis, isang dinosaur na nadiskubre sa Espanya, ang mga natukoy na species. Paliwanag pa ng universidad na European ang lahi ng mga naturang giant dinosaur at maaaring kumalat sa ngayon South America mga 130 milyong taon na ang nakararaan, posibleng sa pamamagitan ng Northern Africa bago ganap na mabuksan ng Atlantic. Ang pangalan Dasysaurus tocantinensis ay pinagsasama ang mga reference sa rehiyon kung saan natagpuan ang dinosaur kabilang ang Tocantins River, isang major waterway na ang eastern margins ay malapit sa fossil site. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle news. Lifestyle news. Sa atin namang lifestyle news, sa Kaamulan Festival ng Bukidnon, tampok sa commemorative coin series ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Detalye po ihatid naman ni Mika Fajardo. Mika. Ipinasilip na ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang ikatlo sa 100 peso Philippine Festivals Commemorative Coin Series kung saan itinatampok ang Kaamulan Festival ng Bukidnon. Ang commemorative coin ay nagbibigay pugay sa pangunahing cultural celebration ng lalawigan na ginaganap taon-taon sa Malaybalay City kung saan nagtitipon ang 7 tribo ng Bukidnon upang ipakita ang kanilang tradisyon, ritual at pamana. Makikita sa harap ng barya ang isang mananayaw na may makulay na damit at palamuti sa katawan. Napapalibutan din ito ng ethnic design at sa gitna ay may pulang hugis pamaypay na disenyo. Sa likod naman ng barya, tampok ang Kaamulan headdress icon kasama ang iba pang festival icons gaya ng iba pang commemorative coin. Mabibili ang bawat barya sa halagang 5,000 pesos simula March 19 sa isang pop-up store sa Kaamulan Park sa Capitol Grounds, habang maaari rin ito mabili sa mismong store ng BSP simula March 26.
Layo ng commemorative release na itampok ang mga festival ng Pilipinas habang itinataguyod ang kamalayan sa lokal na pamana at tradisyon. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 Eurofemate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong music trivia, ngayong petsa isinilang ang American singer at musician na nagpasikat ng mga kantang When I Fall in Love at Unforgettable. Sino siya, alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, March 17 taong 1919, isinilang ang American singer, jazz pianist and actor na si Nathaniel Adams Cole o mas kilala sa kanyang stage name na Nat King Cole. Nagsimula ang karera sa musika ni Cole noong late 1930s bilang isang jazz at pop vocalist ng kanyang binuong grupo na King Cole Trio, na isang top-selling group at nag-iisang black act ng Capitol Records noong 1940s. Noong 1950s ay nag-solo career si Cole, ngunit nakaranas siya ng diskriminasyon bago magtagumpay sa kanyang karera. Naging bahagi rin siya ng National Association for the Advancement of Colored People at regular din siyang nagpe-perform sa mga aktibidad ng mga civil rights organization. Mula 1956 hanggang 1957, naging host si Cole ng NBC variety series na The Nat King Cole Show. Ang kanyang Christmas album na The Magic of Christmas o mas kilala rin bilang The Christmas Song ay naging isa sa best-selling Christmas album na inilabas noong 1960s at napasama sa 40 Essential Christmas Albums ng Rolling Stone noong 2019 at pinangalanan din siya ng National Public Radio bilang isa sa 50 Great Voices. Ilan sa mga sumikat na kanta ni Nat King Cole ay ang When I Fall in Love, Let There Be Love, Mona Lisa, Stardust, Unforgettable at marami pang iba. Pumanaw si Nat King Cole noong February 15, 1965 kung saan naulila niya ang 5 anak, kabilang ang mga singer din na sina Natalie at Carol Cole. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang ama sa Taiwan may alok na pabuya sa makapagrereto ng pamapapangasawa ng kanyang anak. Detalye po ng balitang kakaiba ay hatid po sa atin ni Doc Justin. Good morning! Yes, good morning mga kalyonseg. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Nangangamba ang isang ama sa Taiwan sa posibilidad na hindi na makapangasawang kanyang anak na lalaki ngayong edad na sa 40 na. Kaya naman naisipan ng ama na magpaskil ng pampublikong anunsyo sa pader sa labas ng kanilang bahay, kung saan nakasaad ang paghahanap ng mapapangasawa ng kanyang anak. Ang sinumang magiging tulay o matchmaker magre-resulta sa kasal ay makakatanggap ng pabuyang 38,000 new Taiwan dollars. So tinatayang nasa 66,000 pesos. May katangian namang hinahanap ang ama para sa kanyang magiging manugang. Dapat dito ay may magandang itsura, mabait, marunong umunawa at hindi lalampas sa 35 years old ng edad. Dahil sinasaalang-alang umunod niya ang kakayahan nitong magbuntis. Ayon sa ama, nababahala siyang hindi na masundan ang kanilang lahi, lalo pat nasawi ang kanyang pangalawang anak sa isang car-accident walang taon na ang nakalilipas. Sa panig naman ng 40 years old na anak, hindi siya nababahala na hanggang ngayon ay wala pa siyang asawa. Mayroon naman daw siyang stable trabaho at pinahubayan na niya sa tadhana ang kanyang kapalaran sa pag-ibig. Sa ngayon naman sa kanya, ang kanyang ina ay hindi rin nagmamadali na makahanap siya ng mga papangasawa. Ayan, so talagang paghahanap ng asawa ay kailangan personal choice ng mismong mag-aasawa. Hindi yung dahil lang sa pressure ng magulang, Kasi kung talagang destined ang tao mag-aasawa talaga yan sa tamang panahon. Correct. At hindi kailangang ipilit ang sarili para mahalin siya. Hindi yung tawag ng
Hindi yun healthy na pag-aasawa. Kailangan yung mayroong kumbaga totoong nararamdaman sa isa't isa. At hindi lang dahil kailangan. Diba? Correct. Okay. Yan ating balitang kakaibang araw na ito. Ako yung si Doc Justin. Just out. Ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para po sa ating balitang kakaiba. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, mga kanyusik, ito muna ang ating katanungan ngayong araw po ng Tuesday. Ang ating pong topic sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Pabor ba kayong magulang ng mga batang mag-aaral na bully ang maglilinis sa eskwelahan bilang parusa sa maling gawi ng kanilang anak? Ulitin ko po mga kanyusik, pabor ba kayo na mga magulang na mga batang mag-aaral na bully ang maglilinis sa eskwelahan bilang parusa sa maling gawi ng kanilang mga anak? Para po sa inyong mga opinyon, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, March 17, 2026. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At napasa inyo ang 774 Balita Ngayon.